Welcome to the Business Spotlight, where we will be featuring business that's not just thriving, but actually shaping and supporting our local economy. Every business has a unique story, and their impact extends beyond their products and services. From creating jobs to supporting local suppliers, they are making a significant contribution to the community, driving growth and fostering a spirit of innovation right here in Nipawah and surrounding areas. Join us as we take an inside look at how they are investing both their success and the future of our local economy. Welcome to Rotors Bakery. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Liway Cabrera, ang host po ng ating programang Business Spotlight dito sa Nipawah and surrounding areas. At ngayon po ay kasama natin ang business owners ng Rotors Bakery, si Mercy and Richard Rotors. So, kamusta naman po kayo? Okay naman po. So, bago po natin alam naman, nandito tayo sa bago nilang location. Sa ang Rotors Bakery ay grand opening noong January 13 po. Bago po 'yun, siguro gusto lang namin malaman ano po yung siguro yung storya ng inyong pagsisimula ninyo sa pagninegosyo na paano po ba nagsimula ang Rotors Bakery? Ang umpisa po niyan talaga ano po yan, naengganyo po kaming pumunta dito sa Nipawah dahil dun sa nakasabay namin sa aeroplano si Kuya Joe Escobilla. Na sabi niya, tinanong niya kung ano bang trabaho ko. Sabi ko, baker. Tapos sabi niya, itry mong pasyalan yung lugar namin sa Nipawah. Wala pang bakery doon, sabi niya. Tapos, sige kuya, sige pupuntahan namin. So, pagdating namin, nagpahinga lang kami ng ilang araw. Pumunta po kami dito sa Nipawah. Nung nakita-kita kami dito, tinignan nga namin. Akala namin maliit lang talaga na community kasi sabi nila, maliit lang. Anong year nga po yun? 2018. 18, Oo. I think August 15. August yun. August. Tapos, yun, sabi na, nung tinagtanong-tanong kami, dami palang Pilipino. Tapos, yun yung umpisa na nagkaroon kami ng, parang magandang pagkakataon to para sa magkaroon ng bakery dito sa Nipawah. Nagsimula ang Rotors Bakery, nag-soft opening kami ng July 26, 2019. And then ang grand opening is August 1, 2019. Okay. So yung pagkakataon namin na nakuha namin kami ng Smart as nagre-rent lang kami noon. So dumating sa point na yun nga yung number 2 natin, di ba? Na akala namin hindi namin kakayanin kasi unang-una yung pinansyal. Alam naman natin pag nag-open ng business, hindi agad-agad, kundi talagang plano. So dumating sa point na pinagkatiwala namin sa Panginoon yung lahat. So dumating sa point yung aming pera, sabi natin hindi enough para sa pagpapa-open ng business. And then doon namin nakita kung gaano kabuti ang Panginoon. May mga ginamit siyang tao. Alam ng Panginoon yung desire namin, even yung passion ng asawa ko sa pagbibigay. So binigyan kami ng mga taong tumulong, even yung mga bangko na talagang nagpautang sa amin. Okay. At dumating sa point na alam natin dumaan tayo ng pandemic. Yun po. Kamusta naman po yun? Dumating ng pandemic, akala namin wala kaming kikitain. Dahil siyempre yung tao talagang come and go lang. Siyempre mga takot. So doon namin nakita kung paano din kumilos yung Panginoon. He is amazing God kasi nakita namin yung laki, yung aming kinita talagang araw-araw. Doon mo makikita atin na nasa kabila ng pandemic, dapat wala kaming kikitain, pero alam mo yung bulto-bultong harina ang aming ino-order lagi dahil ang pangangailangan ng tao ay pagkain. So nakita namin talaga na provide lahat. And then dumating din sa point na
na ano, na nagugulat na lang kami, lalo na yung time na yun, marami rin talagang mga ibang taga-lugar na pumupunta. Nagulat na lang kami na talagang nagustuhan nila yung So hindi lang po pala mga tiga Nipawa ang bumibili, Hindi. pati may mga ano-anong lugar po yung mga nagpupunta? Maabot yung taga Brandon, taga Dopin, Okay. at yung ating po mga Cottage La tinapay, Prairie. nakakaabot na po ng ibang bansa. Umaabot na po sa US. Oh, wow. Oh, dumarating po doon. Tsaka po yung karating bansa na sa Toronto, sa Ontario, sa Yung mga Ottawa, bumibisita po doon sa area na to. sa Okay. Nova Scotia. Kaya natutuwa kami dahil yung aming tinitindang pagkain ay nakakaabot sa iba't ibang bayan ng Canada. Magandang ano rin siya kasi kumbaga nakakatulong din kayo doon sa Mm. komunidad, yung kumbaga yung local economy ng Nipawa. Kaya malaking contribution din po yung inyong ginagawa para sa komunidad, hindi lang para sa Rotors Bakery. So, konting tanong lang po kuya kasi na-mention yung kanina yung about dun sa noon pa ginagawa niyo yung nasa Pilipinas kayo ay bake. Meron na- Nung high school kasi ako, ano yan, Mm. may Victory Bakery dun sa amin. Mm. Tapos, sabi, kung gusto ko raw magtrabaho na tutulong sa gabi, tinitiis ko talaga yun. Panahon pa yun ng ano, high school pa ako eh. Mm. Doon na kami natutulog ng kapatid kung sumunod sa akin na lalaki. Okay. Yun ako, magkaroon ako ng ano nun. Tapos, may idea na ako. Tapos, nung nagtatrabaho na ako dito sa Canada, doon sa Winnipeg, may nakita kong bakery doon na pinagtanong ako kung naghahanap ba sila ng trabahador, kahit helper lang, sabi nila, yes. So, nagpapasalamat din ako sa buhay ng mag-asawa, yung Gimel's Bakery. Malaki rin marami akong naging experience sa kanila, na siya rin naman yung parang nagdagdagan. At saka isa pa sa nag-encourage sa akin na magkaroon ng sarili kong bakery, yung ina. Na kailang namatay na. Yung ina nung may-ari na Yung ina nung may-ari. Okay. So, mabait. So, nagkaroon. Tapos, sinasabi niya, mag-bakery ka, Richard. Ganon. Okay. Sige. Napag-isip-isip ko, kaya ko rin naman gumawa ako ng tinapay na. So, bakit hindi ko i-try sa sarili kong ano. Ayun, kaya ko, yun nga, nakita ko nga yung Escobilla family. Kung saan kami, nung pabalik kami dito talaga, kahit sa kami nagpunta, sabi ko, bakit parang sumusunod lagi itong mga grupo na to? Kasi pamilya sila eh, galing sa Pinas. Pabalik din kami. Siguro, inano rin ng Panginoon, yung parang, nangyari yun, para siguro, hindi ko rin naman alam itong lugar na to eh. Naririnig ko lang, pero hindi ko alam na ganun karami yung Pilipino. Kaya, tapos, yun na, nag-umpisa na. Salamat naman sa taga Nipawa kasi yung suporta nila ayos eh. Nakita naman namin eh. Kasi malaki din yung Filipino community na nasa Nipawa eh. Malaki. Mm. Yun po yung ano namin nun. Yun yung umpisa ng Rotors Bakery. Siguro ano po yung mga pagsubok na pinagdaanan nyo nung nagsisimula pa lang kayo? Yung nga, yung una yung financial namin, Opo. hindi talaga sapat. And then, yung alam mo yung time na sabi namin, kasi unang-una yung building na nagpo-provide sa amin eh, talagang naghahanap din kami. Pero alam mo din yung talagang provision din ng Panginoon kasi bigla niya nakita si Yuna, yung may-ari ng S-Mart. At tinanong siya kung gusto niyang mag-rent. Actually, yung sa totoo lang eh, bago kami pumunta dito, sinabi na rin sa amin nila Escobilla family na, ay, merong building doon kuya. Sabi doon sa S-Mart, merong bakante doon. Tapos pinuntahan namin yan. Nung galing kami sa kanila, puntahan natin yung S-Mart. So, tinanong namin kung available yung building niya para sa amin. O sige, sabi ko, itry ko. Siya na mismo nagsabi. Okay. Yun yung umpisa. Tapos, ang isa po sa mga nakikita kong problema ko noon is kulang na kami, katulad nung nabanggit ni Mercy. Walang kami sa pera. Alam ko naman dito na sa renovation pa lang, pag wala ka talaga. Wala kong ano nun. Ang plano pa namin nun, lilipat na lang kami ng ibang
lugar. Mm. Ang sabi sa amin, wag kasi gusto nila yung ano nyo. Mm. Mas kilala daw kami ng tao. No? Kumbaga Gusto yun nila ang yung- bigay sa amin ng courage ba. Oo, yung mga tao, ini-encourage kami na wag umalis at dito na lang manatili. Okay. Tapos, yun nga, wala akong maisip na pagkukuhanan ng pera. Tapos, nagtry ako na, meron naman akong counting na ipon. Try kaya nating umutang dyan sa bangko, sa CIBC. Salamat naman sa Panginoon kasi nagbigay sila, tumugon naman sila. Okay. Ayun, tapos, yung naipon naman ni Mercy na counting pera, dinagdag niya sa akin. Tapos yung kapatid kong nandun sa Alberta, ay sa Edmonton, na siya yung kasama kong nagbibigay rin nung Malipak Oo. nung dati pa. na tumulong din. Kaya nung nag-umpisa kami, talagang konti lang yung puhunan namin. Pero yung eksakto lang talaga, talagang sakto lang tatakbo. Yung sapat lang na mabayaran ko yung mga nag-renovate, nagkabit ng kuryente, para lang makatakbo. Yun talaga yung unang plano ko. Awan ng Diyos yun, na tumakbo. Ayun, nag-umpisa na. Yun na po yung ano namin. Tapos, dumating tong pandemic na to, sabi ko, hindi, palpak, sabi ko, hindi kaya tayo nito kasi tingin ko nun, sabi nila, bali-balita, napakatindi ng pandemic na to, so baka walang lalabas daw na tao. Pero hindi, iba yung pamamaraan, iba yung iniisip natin sa pamamaraan ng Panginoon eh. Pinakita niya na mas makapangyarihan siya. Imposible na ang tao, pag gutom, hindi lumabas na bumili. Kahit po yung kasi ngayon, lumalaki din po yung cost ng mga ingredients. So kahit po na ganun, hindi po yung naging hadlang dun sa Hindi naman kasi po nung una mabababa lang po yung yung mga bilihin. Mura lang. Kaya mura lang din yung mga halaga ng $4 lang ang tinapay namin noon, 1 dozen. Ngayon po talagang sobra, halos doble po yung pero nagtaas lang naman kami, cents lang, 50 cents mga ganun. Kahit po sa pizza. At dahil pagkain siya, talagang kailangan ng tao. Lahat naman tayo siguro, naintindihan natin ngayon kung yung pagtaas ko lahat ng bilihin. So, yun po yung nun. Pero sabi namin, ang tao naman matatalino eh. Naintindihan nila yung, kahit saan ka naman ngayon, tumataas din naman, di ba? Hindi lang naman kami. Yun po yung namin. Meron po ba kayong support na nakuha din sa, kunwari, sa local government or sa provincial government, or may mga na-access po ba kayo nung naman? pandemic, pinautang kami ng pera ng 40,000, and then yung 30,000 ibabalik mo, and then yung 10,000 ibigay na sa'yo ng government. Yung SIBA Yung loan SIBA, ba yun? yeah. Binigyan kami ng ganun. So malaking tulong po din. Malaking tulong po ate. Mm. At sa totoo lang po, talagang kaya po kami talagang nagkaroon din ng pagkakataon na bumili ng banibago namin lugar. Alam niyo po yung talagang kinita namin nung time of pandemic. Ito po yung aming pang down payment namin sa building nito. Yun po yung nakaka-amaze na makikita mo na sa kawalan doon ipinakita ng Lord yung provision na maibigay ng building nito para sa amin. Sige po, yung pag-transition nyo, na-mention na nyo yan, yung inyong bagong location, na napakaganda at maaliwalas. Yung transition, gusto ko lang mag-testify ate, kasi nung naghahanap na kami ng building, kasi syempre hindi naman habang buhay na kami ay nagre-renta. Dahil unang-una, renta pa lang every year tumataas. So, kung susumahin mo, makikita mo talaga na sayang yung mga pagkakataong ganun. May malapit po doon sa yung pinalagyan ng mga CN Property. Ayun, doon. Okay. Tumingin kami kayo doon. Okay. So, sobrang mahal. At nung nagpunta kami kay Jethro, sabi niya, lugar pa lang napaka-pricey na. So, meron pong si Marilyn Crow, tinulungan kami, sabi niya, hintayin niyo lang ang home hardware kasi ibibenta yan. And then one day, bumunta ang may-ari, si Michelle Gerald sa building. At sinabi niya sa amin na kung gusto namin bilhin yung building na to. Siyempre, yung isang kagalakan din sa amin kasi na-answered prayer. So yun, nagkaroon na ng transition yung regarding sa pagbili ng building na to. At talagang marami rin challenge, pero ipinakita talaga ng Panginoon na ito
talaga ay para sa amin. Kasi medyo matagal din po yung transition, ano? Parang umabot din po ba ng 1 taon or... Hindi yung transition to bago natin ako 1 year din, di ba? Kasi nung dumaan pa sa lawyer, dumaan pa, marami po pinagdaanan ng proseso bago mapa sa amin to. And then another year bago kami nakapunta dito sa building na to. Yung renovation. At sa loob ng almost 1 year kami walang trabaho. Yun po, paano yun? Paano nyo na-survive yung ano na yun? Yun po talaga ang isang bagay na talagang pinagpapasalamat po namin. Almost 1 year kaming walang trabaho pero hindi po kami pinabayaan. Talagang yung panalangin namin dumating sa point kasi hindi nga kami sanay ng walang trabaho. Tapos nagre-rent pa rin kami, isa pa rin financial namin talagang pangangailangan gamit para kami ay pahiramin ng pera, yung bank din. At hindi namin in-expect almost 1 year. Ito na po kami ngayon. Pero ngayon, eto na. Dagdag ko lang po dyan. Yung pong mga bangko nagbigay talaga. Pero hindi po sapat kasi ang sabi po nila, yung ibibigay nila sa amin is limited lang. Meron pong ganitong amount, ganyan amount. Total 2 bangko po yung napaghiraman ko. Napakahirap talaga. Akala namin hindi na po ito matatapos. Kasi, pero ganun pa rin. Thank you pa rin sa Panginoon kasi may mga tao na nag-share po sila na kailangan nyo, meron kaming ganitong pera. Gusto mo, hiramin mo. Ganon. Marami pong tao, hindi ko naman po pangalanan, pero kilala po sila ng Panginoon. May taga Winnipeg, yung mga kaibigan namin. Tsaka dito, marami sila. Tapos, yung pong isa sa tumulong sa amin dito, yung hindi po namin inaasahan yung nagtatrabahador namin dito. Sabi niya, hindi po namin siya talaga kilala. Hinire lang namin na magtrabaho. Ang maganda pa po dito, yung pong mga nagtrabaho, para po hindi po daw kami mabigatan sa bayarin. Sabi nila, wag mo muna kaming bayadan. Bayadan mo kami kapag nakatakbo na yung bakery mo. Sabi niya. Okay. Na-mention na niya kanina siguro yung mga support, yung mga nakuha niyo sa community mula sa mga tao na tumulong sa inyo, tsaka yung mga, siguro mga financial institution, mga bangko na. So, siguro ano yung mga lessons ninyo dun sa... Marami. Magandang question po yan. So, siguro lesson bilang isang nagnenegosyo. Marami akong natutunan dito. Sa totoo lang, ito halos yung mga ano na to, mula sa nung pinatayo lang to, yung mga ano lang, yung mga skeleton lang. Tapos pagkalagay ng mga ano niya, yung mga dingding niya, yun, inano ko yun, parang nakita ko na kung pinagawa namin to sa iba, baka lalo akong lumubog sa utang. So tinuloy-tuloy ko lang to. Ako na rin nagawa ng pati itong mga sahig. So ngayon, andito na tayo sa bagong location ninyo. Ano yung nararamdaman ninyo na tapos na at nasisimula na kayo ng panibagong yugto ng inyong buhay? Yung isa talaga na overwhelmed kami dahil sa haba ng aming paghihintay, ito na dumating talaga sa point na akala namin ay madadagdagan pa yung, kasi dumating sa point na malapit na marami pa rin palang pwedeng aayusin pero talagang na-fix agad. Tapos yun nga yung mag-opening, talagang naroon yung ano namin na sa pasimula nito kailangan na talagang simulan na yung bagong yugto ng aming business na ibigay talaga sa amin. Dito sa inyong bagong nakasya, ano ba yung pagkakaiba? Meron bang dun sa dati? Malaki po ate. Una yung space. Opo. Pangalawa, yung alam mo yung naroon yung comfortable ka kasi sa masabi mong sayo na. Then kasi doon nagre-rent lang kami doon. Tsaka may limit kung anong ilagay mo sa loob. Diba? So dito, kumot amin na to, meron na kaming assurance na kung ano mang ilagay namin sa loob ng bakery o sa loob ng building, masabi namin amin na talaga. Doon po sa produkto naman, may pareho rin pa rin po ba yung produkto na ino-offer nyo sa inyong customer? Pareho po lang yung may dagdag, aming pizza, lang. ang aming po tinapay, at may dadagdag pa rin po kami. Yun po yung sabi po namin lagi sa mga customers soon.
soon po dahil syempre kailangan po muna nating i-establish lalo na po ang bakery dahil everyday po ng aming pong pagtitinda lagi pong nauubos. At nagpapasalamat po kami lalo na sa mga taga Nipawa na naroon yung suporta, hindi sila nagbago mulat mula pa. Talagang nakita namin yung kanilang good feedback regarding sa mga tinapay, sa pizza. Tsaka yung makikita mo na na-miss talaga nila yung pong Rotors Bakery. Mukhang marami nagpunta ng grand opening Super dami. Kahit Super nung dami. soft opening, Opo. talagang nagpakain talaga kami para sa kanila. Sabi namin, hindi kawalan yung ibinigay namin dahil yun ay pasalamat sa mga taong naghintay, pasalamat sa mga tao talagang nagtitiwala sa Rotors Bakery. Yan, sige. So, Ina, pasasalamat sa inyo. At baka may iba pa kayong gustong sabihin sa ating sa inyong mga customers, sa mga ating komunidad sa Nipawa. Na gusto nyo pasalamatan. Oo nga po. Unang-una, salamat kay Mayor din dahil isa rin siya sa mga nag-cut ng ribbon dito. Sila Jebron na nag-ayos ng mga papers namin, nag-approve, sila Marilyn Cro, nagbibigay ng advice sa amin. At siyempre sa mga taong nag-aantay sa amin, todo suporta sa amin. Kaya nakakatuwa, nakakalaki ng puso kasi alam namin na once na nagbukas to, ang suporta po ng buong Nipawa is parang makikita talaga. Tapos, kaya thank you talaga sa mga Nipawans, mga taga Brandon, mga taga Dopin, Portage La Prairie, at saka Carberry. Yung mga yan. Kahit malalayo po sila, talaga po. Talagang binibisita kayo. Binibisita po, taga Gladstone, yung mga yan. Salamat talaga sa kanila kasi ang suporta, kung kahit meron kang bakery or building na ganito, kung wala kang customer, hindi tatakbo to, hindi to lalago. So, ang paglago po itong isang business is sa suporta po ng mga customer. So, ang maano ko lang dyan is, i-continue ko po yung kung ano po yung naumpisahan namin, kung ano yung tinapay namin, wala pong mababago, hindi po namin babawasan. Tapos siyempre, kundi pasasarapin pa. Sinisikap ko po, yun po yung sinisikap ko, iniisip ko talaga kung paano ko pa po pasarapin at saka kung paano rin ako makapaglingkod dito sa Nipawa. Ang tawag nito. Contribute Oo, din. ito yun. At saka, ang ano pa po dyan is sa mga baguhan po na dumadating ganon na naghahanap po ng ano, nakakatulong din kami sa community kasi kumukuha rin po kami ng tao. Hindi naman po namin kaya to kung wala po kaming katulong. So, salamat talaga. Iyon ang kabuuan ng ano po namin. O yan pala hindi ko natanong, ilang empleyado na po meron kayo ngayon? So, meron na po kaming apat na empleyado. 4 na empleyado. Na tumutulong sa pag-bake din po or sa baking po, sa loob ng pagsasagot kusina. Nung order ako minsan, iba na, hindi na si Ate Mercy sumasagot. Yun po yung minahard na rin po kami para po sa dine-in. Meron na rin po kami. So soon, meron na rin pong parang menu na para hindi for lang dine-in. for dine-in, hindi lang pizza or wow, exciting yun Po, gusto ko rin pong magpasalamat unang-una po sa Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo dahil ito po ay masabi po namin ibinigay na talaga sa amin. Kumbaga sabi nga ay ito na talaga yung pagkakataon na ibinigay na sa amin ng building nito. Pangalawa, yung sabi nga ni Richard, sa lahat ng mga tumulong sa amin, sa mga taga-bangko, sa mga kapatiran talaga na naro yung suporta, yung encouragement. Tigit sa lahat, yung mga karatig natin lugar nga dito sa Nipawa na talagang naroon ang suporta na kahit na yung nakaka-overwhelm na hindi mo sila kilala, pupunta kasi sa store, ate, kailan kayo magbubukas? Ate, na namimiss na namin yung mga tinapay ninyo. Which is nagbibigay po kalakasan sa amin kahit dumating kami talaga sa time na talagang, alam mo, yung depression talaga, dumating kami sa... Maraming salamat, Mercy at Kuya Richard Rotors, dito sa Rotors Bakery. Salamat po. See you po sa susunod na episode ng ating Business Spotlight. So,
Thank you everyone for coming this morning to support the couples. I know it's been how many months we're waiting, but finally the waiting is over. So today is the grand opening. Thanks God. So we have Pastor George, our head pastor in Manitoba for the Jesus is Lord Church. He's here to support as well. And of course, do you have anything to say? Impromptu, sorry. Yes, we thank you so much for everything, especially, I know that your support is always there for us, I know, and especially the times of challenges, me and Richard, but now, we are here now, by God's glory. He's a very shy person. you know him, he's very shy. Do you have anything to say? Hi, good morning guys, good morning to everybody. Thank you for coming in our bakery, and I'm very happy to see you guys today, and I'm so happy because we will wait for a long time, and almost 11 months, and at last, what's that? Speechless. And now, thank God, I'm very thankful also to God, because we're now, this is our first day, and we will start our journey in our bakery. Yeah. Before we will start the opening ceremony, it's very impromptu. I thought I'm here just to help, but I'm gonna speak. So before we will start the opening ceremony, of course, if you see the name of the rotors, there's like all glory to God, right? There's shirt is Christ is the answer. So they are so God-fearing people. So before we will start, we will have a prayer for our Manitoba head pastor, Pastor George. Okay, it's an honor to be here with you this morning. I'm also excited with them because, of course, as a family of our church, as a support, I'm here to rejoice with them, to join them in giving thanks to God. As the Bible says in Psalm 118 verse 1, it says there, "Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever." So that's what the Bible says, and this morning we just want to thank God because it is He who gives them this opportunity as well to become a blessing to this community, to this town of Lipawa, where I believe that with their expertise in doing their business, and of course the breads that feeds physically the people here, and I believe that I see the excitement of everyone. Even I'm here the last Friday, and there are some people coming here looking for excited for seeing what is going on, but eventually this is the first day, so we just want to honor God as we say a short prayer to our God. Enjoy with this prayer. Then we just bow our head and we just honor our God who is here with us this morning. For His word says in Matthew chapter 18 verse 19 and 20, it says there's that if two of you agree together to ask in prayer, the Lord said that He promised that He will listen and answer us. For the Lord also says in verse 20 that wherever two or three that gathers in His name, He is in the midst of them. So we honor God this morning. Our dear Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we come before you this morning, and we are so thankful and grateful unto you for blessing these couples, Richard and Mercy Rotos, giving them the opportunity to serve the people here in Lipawa. Through this bakery, we ask, Lord, that you will continue to bless them today as we join them in celebrating your goodness in their life. And today, oh God, as we open this bakery, we believe that you allow these things to happen this day, for this is the day that you have made, and we are rejoicing
because of your goodness unto them and even unto each and every one of us. That's why this morning we are so thankful, we are so grateful unto you, honoring you, because your word says that those who honor you, you will also honor them. And today as they honor you, we believe that you will honor them with your favor, with your blessings, with your wisdom in doing this, in managing this company. We ask that you will bestow upon them the wisdom that they need. And also we ask for your strength, most especially the love that came from you. Fill them with your love so that in everything that they do, even doing their business, serving the people here, it will be based on the love that you have placed in their hearts. Lord, we also thank you for all these people here that are joining us in celebration, most especially the officials here in Nipawa, our mayors and all the officials here, everyone who is here. I ask, Lord, with the authority that you have given me, I ask that you will open up your heavens and pour out your favor and blessing to them individually. I pray that you will bless them exceedingly abundantly, more than we think and imagine, according to your power that is at work within us. We thank you for this moment. We honor you and we believe, Lord, that your word says that we agree together to ask anything, you hear us. That's why this is our confidence, that our prayers for each and every one of them, you heard it. And I believe that you are going to bless them more than they think and even imagine. Thank you, Lord, for this morning, and with all the things that we are doing today, we just want to honor you, we just want to glorify your holy name. And with all these things, Lord, we just want to thank you as we ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, Pastor. And of course, our good mayor, Mr. Hadi, a few words, sir, for the course. Right. So, yes, on behalf of the town of Nipawa, we certainly want to congratulate you, Richard and Mercy, for the opening of Roeder's Bakery and Pizzeria. I guess in a way, since you have been here since 2019, it's a grand reopening, but we are excited that you're able to get this establishment up and going. Nipawa, we pride ourselves on being a growing community, and so we're excited to see you grow along with the community, and certainly wish you the very best in the next number of years. So congratulations. Thank you so much, sir. And of course, the couple good friend, Jody Byram, our Manitoba MLA, you know, she is handling the agencies, right? Of course. Yeah. Also, you have a few words, ma'am? Yes, well, and again, thank you for having me here today, but also congratulations to Mercy, Richard, on the grand opening of Roeder's Bakery here. It's been exciting to see the transformation happen. I know it's been a bit of a lengthy process for you, but well, we're worth the wait. Look forward to seeing what you have to offer, and congratulations once again, and I wish you much success in the future. Thank you, everyone. I know you were especially picked by the couples to be here because they know how you supported them, the community as well. In behalf of the couples, thank you is not enough for the support of the whole community, the officers, the mayor, everyone. So, Somebody count down. okay, we will count, right? 2, 1.